When the Holy Spirit, the restraining force of evil, has been taken away with us, then evil will have its rush. Talagang pabulusok na ang kasamaan, kaya darating na yung tinatawag na 7 taon na matinding kapighatian. Okay, so we'll be out of there. We have nothing to do with that. Pero yung mga maiwanan, yung mga unbelievers, sila ang daraan dito. Sila ay papasok sa tinatawag na tribulation period, na panahon ng kapighatian. Okay. So, the Lord Jesus Christ is letting us know of this event for us to prepare for His coming in order that we don't have to go through the tribulation period. Yan yung dahilan bakit sinasabi, the time is at hand. Sinabi natin yung time, dyan ay hindi kairos, hindi chronos, kundi kairos. No? Meron pa sa iba yung dalawa. Yung kairos ay kapanahunan upang gumawa ng nararapat. No? It's a time, it's a period for which we are supposed to do what is appropriate and what is right. Yung chronos, that's just a recording of the passing of time. No? Pagdaan ng saglit, minuto, oras, araw, buwan, and so on and so forth. Years. We'll now proceed to verse 4, which is a continuation of what we took up last week. No? Yan sa verse 4, ay sinasabi ng gano'n, John to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you, and peace from which is, and which was, and which is to come, and from the 7 spirits which are before His throne. No? Yung 7 churches na yan, those are physical churches. During the time of John, when he wrote this book of Revelation, no? Those are physical churches. Brother, if you can go to the next slide, I just want to show ito yung tinatawag na Asia Minor. This is mainly Cardinal. Ito naman ay tinatawag na Greece. No? Ito naman yung Greece. Si Apostle Juan ay naitapon dito sa Patmos, no? The island of Patmos. But here, in Asia Minor, dito yung 7 churches, no? Ito yung Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and then Laodicea. Ito yung 7, no? Although here in Greece, dito rin yung mga churches pa rin na sinulatan ni Paul, Apostle Paul, no? We have the place Corinth, in Acts, we have the Berean Church, we have the Thessalonians, here in Thessalonica, we have the Philippians here in Philippi. Yan yung mga churches dito. So, lahat ng mga yan ay kasama, lahat itong 7 churches ay kasama itong mga churches na sinulatan ni Paul. These are physical and actual churches. No? Although many of the Bible scholars are trying to do some symbolic interpretation of these churches. Kasi sabi lang, each of these churches have their own characteristics, and they more or less picture the kinds of churches that went through the different histories of the churches, from the early apostolic period even up to our time.
Sabi nila, yung Laodicean church is characteristic of the present church now. Yan ang sinasabi nila, no? There's other Bible scholars who do not agree with that. Because at any time in our history, you could find some of the churches there which are also characteristic of the churches presently. So, merong pa dyan, merong argumentation. But we'll take that up when we go to Revelation chapter 2 and chapter 3. Okay. Could we go back to slide 4? Ayan. Thank you. So, that's in Revelation chapter 1 verse 4. Inaatasan si Apostol Juan na itong aklat ng banal na kasulatan, ng Book of Revelation is addressed to the 7 churches which are in Asia. No? Pagamat gano'n, kapag basahin mo yung letters to the churches, it appears that we benefit from it. Dahil merong mga commentation dyan, merong concern, no? Merong mga advices. So, we can benefit from it. And much more, sinasabi sa bawat churches, at the end of the letters of the churches, sinasabi dyan na, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Kung anong sinasabi ng Panginoon sa mga churches, each one of us should be able to hear that, and we should be able to learn from it. So, those letters are also articles for our study and for our spiritual growth. No? So, hindi lang para sa mga churches na yan, 7 churches, kundi para sa atin din. Dahil sinasabi, he. So, that refers to each one of us. No? He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Kung anong iniyaran ng Panginoon sa mga iglesia na yun, ay tayo rin ay makikinabang sa mga yun. Ngayon, merong address dito, o merong greetings dito, si Apostle John, no? Grace be unto you, and peace from Him, which is, and which was, and which is to come. Merong signature greetings si Paul. No? Sabi niya, grace be unto you, and peace from God, our Father, and from our Lord Jesus Christ. Very prevalent yan sa mga letters niya, no? Sa mga epistles niya dito sa New Testament. And it appears, ganito rin ang greeting. Normally, sa mga Greeks, no? Greeks, mga Grego, no? Isa sa very common na greeting nila ay, grace be unto you. Yung mga Hudyo naman, isa sa common na greeting nila ay, peace be unto you. So, shalom. But now, it appears that Paul and the Apostle John is not trying to reach not to the Greeks only, not to the Jews only, but to the followers of our Lord Jesus Christ, the believers of our Lord Jesus Christ, which are mainly coming from Asia Minor and from Europe, which are the Gentile nations. So mukhang pinagsama na lang nila ito, no? Grace be unto you, and peace from Him, which is, and which was, and which is to come. No? Yung kasi, dito na, merong tatlo na sinasabi rito ni Apostle John na pinagagalingan ng grace be unto you, and peace. No? Una, from Him which is, which was, and which is to come. And then, from the 7 spirits which are before His throne. And in verse 5, if you look at your verses, sumunod yan ay yung, can you click to the next screen? Verse 5, no?
Pagkatapos nun, and from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. So merong sinasabi rito ng pinanggagalingan ng grace and peace, no? Can we get back to verse 4, brother? No? Kung tignan mo itong sequence, no? Itong ina-address dito na from him which is and which was and which is to come, that would refer to the eternal life of the Father. Pero from the seven spirits, this would refer to the Holy Spirit. And then yung nasa verse 5, and from Jesus Christ. No? So merong sinasabi ng pinanggagalingan ng grace be unto you and peace from him which is and which was and which is to come. So itong term na ito similar to yung term na dati nang nabubuhay at nabubuhay pagpakailan pa man, which is the same as what we will read in verse 8. Wala pa sa atin yan. Hindi ko pa nilagay yung verse 8, no? Isa sa mga sinasabi patungkol sa Panginoon Kristo ay which is, which was, and which is to come. The Almighty. So, kung ano yung pagkabuhay na walang hanggan ng Diyos Ama, yun din ang pagkabuhay na walang hanggan ng Panginoong Jesucristo. So, the same phrase. The phrase that is used unto the Father's eternal existence is also used with the Son. Ngayon, merong tinutukoy na seven spirits. I tried to research all this. Ano ba yung seven spirits na yan tinutukoy dito? Isa sa mga madalas na nababanggit na number sa Book of Revelation, no? Yung seven spirits, you have the seven candlesticks, you have the seven seals, seven trumpets, seven vials, madalas ginagamit yan, which denotes perfection in the sense that when the Lord Jesus Christ created the heavens and the earth in 6 days, on the seventh day, He rested. Yung rest doon ay hindi dahil napagod siya, no? Kundi ang salitang rest doon ay natapos na yung kanyang gawain. So he had to stop, no? So it's a cessation of the work. Hindi dahil napagod, no? So itong prevalence of seven throughout the Book of Revelation is recognized as a number for perfection, no? Kaya dahil dyan, dahil mandaming mga seven na ginagamit dito sa Book of Revelation, they have also noted that this is the final revelation to complete the canon of this scripture. No? So, yan yung relate yung number 7. Okay, let me get back here. Meron silang sinasabi dito na, meron sinasabi si Apostle diyan na 7 spirits, no? So, I tried to research this. Doon sa Isaiah chapter 11 verse 2, no? Meron sinasabi doon about the 7 different aspects of the Holy Spirit. Una, the Holy Spirit is the Spirit of the Lord. And then secondly, the Holy Spirit is the Spirit of wisdom, the Spirit of understanding,
the spirit of counsel, the spirit of might, the spirit of knowledge, and the spirit of the fear of the Lord. No? Yan yung nandun sa Isaiah 11:2, that the spirit of the Lord has these 7 different aspects, which more or less complete, makes a complete picture of what the 7 spirits, or the Holy Spirit is doing unto the world. Next slide, Brother Jude, verse 5. Okay. Dito sa verse 5, dapat kadugtong ito ng verse 4, no? Yung grace and peace from the Father, from the Holy Spirit, and from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead. Faithful witness. Ang ating Panginoon sa Kristo, liban doon sa kanyang pangalan na faithful and true in Revelation 19:11, He was faithful in completing the redemptive work, or in completing His redemptive work, no? By resisting all temptation to circumvent the cross. Ang Panginoon sa Kristo could have taken shortcuts if he wanted to. He could have taken shortcuts. Doon sa Matthew chapter 4, nung matapos ang Panginoon sa Kristo na pag-ayuno 40 days, no? He was led by the Spirit to the wilderness. Doon sa wilderness, doon siya tinent ni Satan. Yung pangatlong temptation sa Panginoon sa Kristo ay ganito. Dinala ang Panginoon sa Kristo doon sa tuktok ng bundok at ipinakita ni Satanas ang lahat ng glory of the kingdoms of this world. Pinakita niya. Ang sabi ni Satanas, ibibigay ko lahat ng mga ito sa iyo kung ikaw ay magpatira pa ka sa akin at sampahin mo. If thou will fall and worship me. Ibibigay ko lahat ng ito. E ang Panginoon sa Kristo na parito upang tubusin muli. No? Itong sanlibutan na ito na nalagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, doon si Adan at saka si Eva ay natukso at nahulog sa patibong ni Satanas. Dapat ang nagmamanay ng buong bilikan ng Panginoon ay dapat ang Panginoon sa Kristo. Dahil doon sa Genesis chapter 1, sabi ng Panginoon have dominion over them. No? Dapat pamahalaan ni Adan ang lahat ng nilikha ng Panginoon. Pero dahil si Adan at si Eva, pagamat nauna si Eva na nahulog sa tukso, nahulog sa pagkakasala, sumunod lamang si Adan. Yet, it was Adam who was the one mainly responsible for falling into sin. Dahil ang talagang sa pag-asawa, ang ulo ay ang lalaki, hindi ang babae. So anything that happens in the family, for example, that's the responsibility of the husband, not the wife. Kasi the head of the wife is the husband, no? There is an order set up by the Lord Jesus Christ, no? Sa loob ng pamilya, mga anak, obey your parents. Pagkatapos, yung asawang babae, na dapat submit yourselves as unto the Lord. No? Pagkatapos, yung husband, and the husband, the head of the husband is Christ. So makita niyo yung order na yan, ha? Huwag niyong babaguhin. Praise the Lord. Praise the Lord. Huwag niyong babaguhin.
No? Yan ang ginawa ng Panginoon Kristo. No? Kung anong sinet up ng Panginoon na order or authority, dapat sundin natin yun. Yung pansinin, noong kahit ang mga emperador ng Roma ay mga pumapatay ng tao, no? Hindi makadiyos, pinasabi pa rin ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo na ang mga authority ng gobyerno is set up by God. So we should follow still that authority. Kasi noong una, pagka ayaw nila yung presidente, sabi, huwag tayo magbayad ng buwis. Yeah. Civil disobedience. Hindi makadiyos yan. No? Ang order na binigay ng Panginoon ng authority dapat sundin natin. Why? Si Adan saka si Eva. Nung mahulog si Adan saka si Eva sa tukso ni Satanas, yung kanilang pamamahala ng nilikan ng Panginoon ay transfer kay Satanas. Kaya ang isa sa mga tawag kay Satanas ay the prince of the world, no? The prince of the air. Dahil siya meron ng control nito, imbes na si Adam noon, no? Kaya ang Panginoon Kristo ay naparito to redeem this world. Yung nasira na nilikha niya dahil sa kasalanan, naparito ang Panginoon upang iligtas itong buong sanlibutan na ito. At tubusin ang sanlibutan na ito, mapanumbalik sa kanyang pagkaliari. Ngayon sabi ni Satanas, huwag ka nang pumunta sa cross. Hindi mo na kailangan maghirap pa, hindi na kailangan ikaw ay may pago. All you have to do is to fall and worship me, and all of this I'll give to you. Yun. Pwede ka mag-shortcut. Hindi na kailangan na ikaw ay pumunta sa cross. Ibibigay mo lahat ng mga ito. Ganun ba yung redemptive work na pinapagawa ng God the Father sa anak? Because the redemptive work was laid down even prior to the creation of the world. No? Dahil ang katarungan ng Diyos ay hindi dapat baliwalain. Before the mercy of God can be applied unto us, the justice of God should be satisfied. At ang nag-satisfy ng justice na kailangan na maganap, ano yung justice na yan? The soul that sinneth shall surely die. Yun ang justice. No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, yun ang paraan ng pag-redeem itong sanlibutan na ito, to fulfill or to be able to satisfy the justice of God, so that from there, yung mercy ng Panginoon ay dumating sa atin. So, yung shortcut na binibigay ni Satanas, hindi tinanggap ng Panginoon sa Kristo, of course. No? Hindi niya tinanggap. He resisted all the temptations of Satan. He endured the cross. He despised the shame. Hebrews chapter 12, verse 2. No? At yan yung pang-motivate sa atin, ng author ng Hebrews, that we should be able to lay down all sins and all the weight that easily beset us, and we should be able to run the race that is set before us. How? Looking unto Jesus, no? The author and finisher of our faith. Bakit? Because He endured the cross, He despised the shame, and is now set down on the right hand of God on high. Okay. Just a little comment.
sabi nila, napaka-bait daw yung mga artist na nag-depict ng crucifixion ng Panginoon Jesucristo. Why? Because at least, naglagay sila ng palapang dito ng Panginoon when He was crucified. Dahil ang mga na-crucify noon, hubot-hubad yan, pinapako. Yan ang shame na dinaanan ng Panginoon Jesucristo para sa atin. Kung isipin mo yun, no? Ang Panginoon Jesucristo, nakahubad na nakapako, tanghaling tapat, ang init doon sa Middle East sa dinaanan na natin. He endured the cross and He despised the shame just to be able to save each and every one of us by completing the redemptive work that He was supposed to do right and even before the creation of the world. That was already said. And He came to do it and He completed it faithfully. Kaya ang tawag yan, siya yung ating faithful witness. No? Pangalawa na pagkapakilala sa Panginoon Kristo, the first begotten from the dead. The first begotten from the dead. Yung word na begotten dyan ay prototokos. Anong ibig sabihin doon? To have preeminence. No? Siya yung merong hindi lang nangunguna, in a sense, na nangunguna siya sa atin, kundi siya ang merong karamyaan sa lahat sa atin. No? He has the preeminence over all of us, prototokos. It's not only that siya ay nauna sa kapanahonan, kundi siya ay merong pinakamataas, nangunguna, na rank over all creation, and even over the church. Yung mga iba na nabuhay mula sa patay ay hindi yun ang tinatawag na resurrection para masabi na hindi masabi na sila ang nauna or the first begotten from the dead. For example, si Lazarus. Si Lazarus, ang term niya hindi yan resurrection. Yan ay resuscitation sapagkat si Lazarus ay namatay muli. No? At yun, namatay na muli si Lazarus, inaantay din niya ang Panginoon na muling babalik to take all of those who believed and trusted in Him. Una, yung mga patay. No? Pangalawa, tayo are alive and remain, and we shall be with them together to meet with the Lord in the air, and we shall be with the Lord forever. So resuscitation yun. Yung nangyari kila Enoch, yung nangyari kay Elijah, no? Na sila ay kinuha ng Panginoon. We don't know where. Ang tawag doon ay translation, no? Because Enoch had a testimony that he had faith in the Lord Jesus Christ. Kaya he was translated. Si Lazarus, he was resuscitated. At ito rin, kasama rin dito yung mga binuhay ng Panginoon Kristo. For example, yung anak ni Jairus, no? Yung dito, walang dito sa translation, dito sa resuscitation, there was no transformation of the body. Ibig sabihin, Pastor, si Enoch hindi namatay. Si Enoch, no. He was translated just like Elijah. He was translated. We don't know where, we can surmise, but we cannot make a doctrine on that, no? Kasi they were translated. Si Enoch walked with God and he was translated because of his faith. Hindi namatay ang mga yan, no? Kasi ang Panginoon Kristo, ang nangyari sa
there was a transfiguration. Panibagong anyo, no? He showed as bright as the noonday sun. Yan ang transfiguration. Pero nanatili pa rin dito ng Panginoon. Yung katawan ng Panginoon Jesucristo was changed into a glorified body when He was resurrected. Yun din ang magiging katawan natin pag tayo ay na-rapture na, no? Na-rapture na ng Panginoon. We shall be changed into our glorified bodies, just like the body of the Lord Jesus Christ when He was resurrected. Inyong pansinin na kahit meron ng glorified body ng Panginoon sa Kristo, kumain pa rin siya ng inihaw na tilapia. Diba? O sino Pedro, nag-iihaw doon, no? Sa Pampang. Kumain kasama ang Panginoon sa Kristo. Yung dalawang alagad ng Panginoon, they were walking to Emmaus, no? Kasama rin ng Panginoon na kumain doon. At doon nila nakanta na ang kasama sila ay ang Panginoon sa Kristo. So, even in our glorified bodies, bagamat incorruptible na yun, no? That wouldn't prevent us from taking something. Like for example, sa new heavens and new earth, yung merong tree of life doon, no? It bears a kind of fruit every month, and the leaves are for the healing of the nations. So, ibig sabihin, kahit sa ating glorified bodies, we can still eat. But it does not mean na kinakailangan natin yun para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Because ang ating buhay na walang hanggan ay hindi naman kung kakainin na yun, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, those are the different, no? Kaya ang first begotten from the dead, hindi yung mga binuhay ng Panginoon sa Kristo, hindi mga nabuhay mula sa patay before His resurrection, dahil sila rin ay namatay din. Pero ang ating Panginoon sa Kristo, siya yung nauna na resurrect from the dead. Kaya siya yung sinatawag dito na the first begotten from the dead. Okay? Isa pang pagkakasalarawan sa Panginoon sa Kristo rito, King of Kings, no? Hari ng mga hari, Kings of the earth, the Prince of the Kings of the earth, no? Pagdating ng Panginoon sa Kristo sa Revelation chapter 19, before He sets up His millennial kingdom, lahat ng mga armies and kings of the earth, papalitan lahat yan ng Panginoon. Again, let me refer you to Daniel chapter 2, yung ating sinasabi na nandun yung malaking estatwa gawa sa iba't ibang mga material, gold, silver, bronze, iron, and then iron and clay. Those represent the different kinds of government in history, no? And lahat yun ay pinasag ng isang batong mula sa bundok na hindi inukit ng kamay. Pinasag niya itong estatwa na ito, at itong estatwa na ito ay wala na, no? Nasira lahat. We had that before. Anyway, so lahat yun ay sinira nung bato na ito. Yes, that's the one. Okay. So, sinira ito ng bato, no? Itong bato na ito ay ito yung nagsasalarawan
sa Panginoong Jesucristo. Na binasag niya ang lahat ng mga ito at pagkatapos, itong bato na ito ay it covered the whole earth, no? Which means that the government of the Lord Jesus Christ will eventually cover the whole of creation. Siya ang bumabahala during the millennial kingdom. Papalitan niyang lahat ng mga forms of government that is set up by man. Dahil merong defekto naman talaga yan. Hindi ka makakagawa ng isang perfectong pamahalaan sa pamamagitan ng mga hindi perfecto na tao. No? You can never come up with a perfect kingdom through imperfect men. So, ang Panginoon Jesucristo mag-set up ng kanyang perfect kingdom, yung kanyang golden kingdom during this millennial reign. Can we go back to Matthew 2? So, ang Panginoon Jesucristo, siyempre yung the Prince of the Kings, pinuno ng mga hari or Kings of Kings, dahil papantay ng lahat ng kapamahalaan, kaharian na tinatag ng tao. Who is loving us, ang Panginoon Jesucristo, who is loving us, that's the present participle, because God is love, no? Kailanman ay hindi nanatili ang Panginoon na hindi pag-ibig. Yung love ay predicative of God. So, hindi kailanman nagbabago bilang pag-ibig ang Diyos. Yung kanyang pag-ibig sa atin ay kahit kung hindi pa tayo kaibig-ibig, ang Panginoong Jesucristo na ay namatay na para sa atin, no? God commended His love towards us in that when we were yet sinners, Christ died for us. And by His blood, He washed us of our sins. Walang ibang makakapagbuga sa ating mga kasalanan, kundi ang dugo ng ating Panginoon Jesucristo, no? Yan yung nagtatakip sa atin. If you recall, doon yung Passover Lamb, doon sa Egypt. Nung nandun pa yung mga Israelita, kaya sila nailigtas ng curse of the death of the firstborn. Dahil yung dugo ng Passover Lamb, which figures the Lord Jesus Christ, yung dugo na yun ay ipinita nila sa kanilang pintuan. As a sign that these Israelites have already placed themselves under the blood of the Lord Jesus Christ, no? Blood of the Savior, blood of the Passover Lamb. Ang ating Passover Lamb ay ang ating Panginoon sa Kristo. So, walang ibang makakapaghugas ng ating kasalanan, walang ibang makapagliligtas sa atin sa ating mga kasalanan, kundi itong dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sabi doon, for without the shedding of blood, there can be no remission of sin. No? Kaya yung misa ng mga pare ng Katoliko na tinatawag na bloodless sacrifice ay that's a blasphemy. That without blood, there can be no remission of sin. Reenact nila, reenact nila yung sacrifice ng Panginoon Jesucristo, but it's bloodless. How can there be a remission of sin when there's no blood? Pangalawa, yan ay blasphemy dahil ang paggamit ng Panginoon Jesucristo ay once and for all. No? Minsan na nagpanglahatan. Hindi na madadagdagan pa. It's complete by itself. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, it is finished. Napugulo na ako pagkamalakot na yung oras. Pangatlo, ang Panginoon Jesucristo has made us kings and priests.
yung pansinin, pati mga babae, sila rin ay king. Sila rin ay priests. So, sa walang reyna, no? There are no queens in heaven. Na lahat tayo, lalaki o babae, sinasabi nito, we are made as kings and priests, or a kingdom of priests. Believers will rule with Christ during His earthly kingdom reign. Kaya tayo ay kasama, kaya tayo ginawa ng kingdom of priests. We are kings and priests because we will rule together with the Lord Jesus Christ come the millennial reign of our Lord Jesus Christ. Yung kings and priests, meron din silang tungkulin bilang prophets, no? Yung priests, they represent the people to God, no? Yung prophets, they represent God to the people. Yung kings, they reign for the Lord Jesus Christ. Pinagigit nila kung ano ang paraan ng paghahari ng ating Panginoon sa Kristo. So, tayo bilang mga hari, when we do the kingly function, the kingly office, ang ating pinagigit doon ay kung ano ang matuwid, anong katwiran ng Panginoon, kung anong katuwanan ng Panginoon, kung anong pagmamagandang loob. No? Yun ang ating pinapaira sa pagiging kasama ng Panginoon sa Kristo na naghahari. Kings had a role ruling for and or with Christ, the King of Kings and Lord of Lords. In the new heavens and new earth, right now, ang ating role ay meron tayong prophetic role, meron tayong priestly role, no? Pero pagdating natin doon sa new heavens and new earth, we will be primarily doing a priestly work that is serving the Lord before the throne of God and of the Lamb. Kung yung basahin ito sa Revelation chapter 22, sinasabi doon, and His servants shall serve Him. That's referring to the Lamb upon the throne of God. No? So, siya yung ating makikita doon, siya yung ating paglilingkuran doon, at ang pangalan ng Lamb upon the throne will be on our forehead. So, yan yung ating gawain bilang kings and priests. Next slide, Brother Joe. Dito ba? Kasi parang nagdugo kanina yung YouTube. Referring to the Lord Jesus Christ. No? He cometh with clouds, and every eye shall see Him, and they also which pierced Him, and all kindreds of the earth shall wail, shall mourn because of Him. You guys know, amen. Yung term dito na He cometh, no? Merong yung mga Hudyo, yung mga Hebrew, yung mga Jew, no? Mga Israelita, alam nila na darating ang Messiah. There is the promised Messiah in the Old Testament. Even during the time of Moses, no? Because the Lord thy God said, will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me, unto him you shall hearken. That's referring to the Lord Jesus Christ. Merong dalawang larawan ng pagdating ng Messiah. And that's the reason why the Israelites, the Jews, up to now, doesn't seem to admit that Jesus is the Messiah. Dahil meron dalawang picture ng coming Messiah. The first one is coming as the conquering king. Marami ito, but I chose Isaiah 9:6-7 only. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder,
And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ngayon, sabi, and of the increase of his government and peace, there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and establish it in judgment and in justice from henceforth even forever. Nawala yung kaharian sa Israel dahil hindi naging tapat ang Israel sa Panginoon, no? Northern Kingdom natapon sa Assyria, Southern Kingdom natapon sa Babylonia. Nawala. Even when they came back, they were not able to restore the kingdom. Because pagmula nung sila ay natapon na sa Babylonia, yung Babylonian Kingdom, nagsimula na yung tinatawag na times of the Gentiles. Wala na yung kaharian ng Israel, no? So, nandiyan yung Babylonia, the Persian, then you have the Grecian, and so on, so on. So, nawala na yung kingdom. But, there is the promise of the coming of the Messiah who will restore the throne of David. Kaya ang kanilang inaantay ay yung king na darating, the conquering king. But on the other hand, there's also another picture of the coming of the Messiah. He's coming as a suffering and rejected servant. Dahil marami yan, pero isa lang nagtagay ko dito dahil marami space. Isaiah 53, 3-5 is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. We hid. He was despised, and we esteemed him not. Surely he has borne our griefs, and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, and chastisement for our peace was upon him. By his stripes we are healed. Okay. So, pero larawan na yung darating ay hari. Kaya nung ang Panginoon sa Kristo ay pumasok sa Jerusalem on that week that he would be crucified, sumisigaw sila, no? Hosanna, Hosanna. Come save us. No? Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Then, sa dami na narinig nila na ginagawa ng Panginoon sa Kristo, ito na yung hari. Kaya sinasabi lang. Pero ang hindi nila makita ay he's coming also as a suffering servant. No? So, there are different purposes of his coming. Of his first and second coming. I'm referring to that. Pero, deliverance. First, he will come to deliver the world from sin. But he's coming again for judgment, no? Deliverance. Doon sa Isaiah chapter 61, verse 2, ito rin ay binasa ng Panginoon sa Kristo doon sa Luke chapter 4, after his temptation by Satan, nung napagtagumpay niya. Binasa niya ito. The book of Isaiah was given to him. And he read this portion. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me. Anointed, Mashiach, no? Consecrated, set apart for a service to the Lord. From prophet, priest, or king, ay ina-anoint yan. Because the Lord has anointed me to preach the good tidings unto the meek. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord. Nung binasa ng Panginoon sa Kristo ito, tumigil dito eh. But actually, may kadugtong na hindi niya binasa. And the day of vengeance of our God. No? At ang dinugtong niya doon sa Luke chapter 4, nung mabasa niya doon, this day is the scripture fulfilled in your ears. So itong unang portion ng pagdating ng Panginoon na He will deliver the world from sin ay sabi niya, this day is the scripture fulfilled in your ears. Ang hindi niya binasa ay itong pangalawang phrase na ito, and the day of vengeance of our God. So, yung unang pagdating niya ay to deliver us from sin. Yan yung unang ginawa niya. He came as a suffering and rejected servant.
Dahil yung pagdating niya ay, He will pay for the sins of the world. Paano? Sa kanyang kamatayan ng kanyang katawang tao. But when He come again, to judge the world, He will come as a conquering king. No? Ayun, the timing of His first coming. Na-take up na natin ito, no? Sa Daniel 9:24-25. Ito yung 70 weeks na sinasabi. 70 weeks from the decree issued by Cyrus to restore Jerusalem. Darating yung Messiah para i-restore niya yung kingdom of Israel. Okay. So, we'll take that up again. Take that up again. Ngayon, yung New Testament introduces Jesus as the Messiah. Nung basahin niya ito, sinasabi niya na, this day is this scripture fulfilled in your ears. So, na-fulfill ito nung dumating ang Panginoon sa Kristo, the first purpose of His coming, to deliver us from sin. No? Ito ang hindi binasa ng Panginoon sa Kristo. This is about to come. Ngayon, what kind of Messiah were the disciples expecting? Si John the Baptist expected a conquering Messiah to set up the kingdom of David. Noong ang Panginoon sa Kristo ay si John the Baptist na kulong. No? Kinulong. Dahil yung sinasabihan niya yung hari, bakit mo kinuha? Bakit ko inasawa yung asawa ng iyong kapatid? No? Yan. Kaya nakulong si John the Baptist. Nung siya nakulong, bagaman initially, nakilala niya ang Panginoon sa Kristo na bilang siya yung anointed. Siya yung Messiah. Pero nung walang nangyayari na i-set up yung kingdom, nagpadala siya ng kanyang mga kasama, messengers, at ang pinatanong, art thou he that should come, or do we look for another? Ikaw ba talaga yung Messias na darating o merong iba? No? Si Peter, alam niya ang Panginoon sa Kristo na siya yung Messias. Dahil yung kanyang patutuo na, thou art the Christ, the Son of the living God. Dahil tinatanong ng Panginoon sa Kristo, what do men say about the Son of Man? Sabi na, ikaw daw po si Jeremiah, ikaw daw po si Elias, ikaw daw po propeta. Kayo, ano sa tingin nyo? Sabi ni Peter, thou art the Christ, the Son of the living God. So, doon pakilala natin Peter, alam na ni Peter na ang Panginoon sa Kristo ang Messiah, who would come to set up the kingdom of David. Kaya kahit nung mag-resurrect ang Panginoon, bago umakyat ang Panginoon sa kanang dako ng Diyos Ama, isa sa mga tanong ng kanyang mga alagad ito ba yung panahon, Panginoon, para i-restore mo ang kingdom? So they were really expecting the Messiah to set up the kingdom at that time. No? Pero sabi na, it's not for you to know the times and the seasons. No? Dahil ang Panginoon ay merong panahon siya na siya ay muling babalik upang i-set up yung kingdom or to restore the kingdom of David and to be the son of David who will sit in the throne of David forever and ever. Ang mga Hebrew prophets prophesied the coming of Jesus, the Messiah, one event. Ang hindi nila nakita ay yung church age. Andyan ba yung church natin? Ako. Yeah. Ang hindi nila nakita ay ito. No?
yung mga Bible scholars, they would say, meron dalawang mountain peaks. What they saw was the first coming of the Lord Jesus Christ dito, at saka yung second coming of the Lord Jesus Christ dito, no? What they did not see is this, the New Testament church. Kaya akala nila, this is one event. The first coming of the Lord Jesus Christ and the second coming of the Lord Jesus Christ. So, hindi nila nakita yan, yung New Testament church. So, it seems as if there's a valley here, no? There's a valley here, nang tingin nila parang isang pagdating yan. So, nung dumating ang Panginoon Jesucristo, at hindi niya na-set up yung kingdom that they were expecting. I should be saying here, dito. Ito at saka ito. This is the first coming, this is the second coming. Nung hindi na-set up ng Panginoon Jesucristo yung kingdom, hindi sila naniniwala na siya yung Messiah. So until now, ayaw nilang tanggapin si Jesus na siya yung Messiah. Okay, I think, can we jump down to the last slide? I have no more time. We come back to this, but dito na lang muna tayo. Ang Panginoon Jesucristo, He came first as a lamb, sacrificial lamb, the lamb who takes away the sin of the world. But He's coming again as the Lion of the tribe of Judah, not only to set up His kingdom here, but also to judge all the unbelievers, no? All those who would not believe in Him. Yung unang pagtiting niya ay to show God's gentleness and kindness. But He will return as a lion with the majesty of a king to rule and judge the people. Jesus is God of mercy, yes, but He is also a God of wrath and judgment. Madalas pinapakita ng Panginoon sa Kristo na pag-ibig, Diyos ng pag-ibig, na Diyos ng pag-ibig. Pero huwag natin kalimutan, ang Panginoon sa Kristo, siya rin ay Diyos ng katarungan. No? Today, we have only a small understanding of what it means to be delivered from the wrath to come. When the saints have been raptured at that day, men will ask the mountains and rocks to cover them. At that day, death would be a welcome release. Basahin nyo Revelation chapter 6, no? Because the people are saying that, fall on us, hide us from the face of Him that sitteth on the throne. Yun ang Panginoon sa Kristo. From the wrath of the Lamb. Gusto na sila matabunan na, no? Yan yung hirap doon mga madadatnan ng Panginoon na hindi sumampalataya sa Kanya. Kaya huwag niyong sabihin na sa kanila sumampalataya sa Panginoon sa Kristo pag na-rapture na yung church. Pag napatunayan ko na totoo lahat yan. Don't ever do that. No? Dahil ang hirap dumaan yan. Yung mga tao gusto nang matabunan ng mundo para sila ay hindi matamaan ng buot ng kordero. They would rather die than receive the wrath of the Lamb. But on that day, though death will be welcome, but they will not find it. Tayo naman, we will be saved from that. No? 1 Thessalonians 5:9, 2 Peter 2:9, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation, out of adversity, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. So, saan ka dyan? Dito ka ba to receive wrath or to receive mercy and salvation from our Lord Jesus Christ? Tayo ay wala pa dyan. Pero malapit ng pagdating ng Panginoon sa Kristo. Kaya, if you want to be saved, salvation is now. This day is the day of salvation. Don't wait for tomorrow, because who knows? The Lord will come anytime, right now. Bago pa tayo umalis dito, dumating ang Panginoon. At lahat ng mga hindi sumasampalataya sa Panginoon sa Kristo, maiwanan upang dumanas ang buot ng Panginoon sa Kristo. Subalit,
sa mga nagtiwala sa Kanya, sila ay liligtas ng Panginoon upang sila ay makakasama ng Panginoon magpakailan naman. Lahat ng may pangangailangan, kalaban sa Panginoon na sa kamay. Okay, may upan nyo na tayo ng namin. Hallelujah, Jesus. Maraming pong salamat, Panginoong Jesucristo, sapagkat lahat ay ginawa mo po para may ligtas kami. Hindi ka nag-shortcut, kundi lahat ng mga dapat madaanan ay dinaan mo. You came even to fulfill the law for us, Lord Jesus. Kahit yung pagkapanganak mo, ikaw ay dumaan sa bahay bata, ikaw ay dumanas din ng lahat ng kabigatian ng sanlibutan na ito. You were tempted in all points as we are, yet you are without sin. You did everything, Lord. You kept nothing from us to save us. Even though we were yet sinners, you came to die for us and pay for our sins. Lord Jesus, we just thank you, we just praise you, for you endure the cross. You despise the shame, that whosoever will believe in you should not perish but have everlasting life. And Lord, this time we have decided to commit our all to you. And as we commit our all to you, Lord Jesus, may your promises of salvation, may your promises of abundant life be upon each and every one of us. For you came that we might have life and that we might have it more abundantly. Not only here on earth, not only in the heavens, but even unto eternity. But Lord, even as we are expectant of your blessed coming, of that glorious day, Lord Jesus Christ, even right now, we ask, Lord, to answer all our needs, even before that great day comes, Lord Jesus. We ask you to provide for all our needs. Lord, yung mga may karamdaman, aming inangkin ang kanyang kagalingan na dahil sa iyong mga latay, pinagaling mo na po kami, Panginoon. Doon sa mga may sigalot sa buhay, ikaw po, Panginoon, na magsaayos ng mga ito, ituwid mo po ang aming mga buhay, Panginoon. Doon sa mga nakikipagbuno sa pwersa ng kasamaan, Lord Jesus, ikaw po ang aming tagumpay. At doon sa mga may kasalatan, kakulangan sa buhay, Panginoon, Lord Jesus, ikaw po ang aming kasapatan. You came, Lord, upang tubusin kami sa kawalan, sa kapigatian, sa kamatayan, sa kapamakan. Ngayon, Panginoong Jesucristo, para sa patigman po kami ng mga ito habang kami ay narito sa lupa at masabi namin, Panginoon, na totoo buhay ang Panginoong Jesucristo. Salamat po, Lord Jesus, na ikaw ang tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Lord, bless you.